Ngayon lantad na lantad. Nakikipagtulungan talaga tayo sa ICC. Lahat ng ebidensya, lahat nung nung dahilan ng ICC para ipahuli si Tatay Digong, galing po yan po yung mga iniimbestigahan ng DOJ at saka yan po yung lumabas sa binabanggit ni Senator Amy. So wag na kayong magkubli na kunwari hindi natin kinikilala yung ICC, kunwari hindi tayo nakikipagtulungan. Ito po, yung maliit po yung ang taas po ng tingin ng gobyerno sa sarili niya. Wala na po ito po ang gobyerno na wala pong pakialam sa pakiramdam ng tao. Kaya tama yung kahapon tinalakay natin. Nang aasar pa O ano ba dong? Presidente pa rin si Marcos. Ganun na po kababa, wala na po tayong ina-expect sa, maski po yung mga followers ni BBM, hindi na po nag-expect na magpe-perform tong gobyernong ito. Ipinangangantsaw pa nga nila yung kapalpakan ng gobyerno. Hindi na nila sasagutin, wala na silang balak na sagutin. Ang pinagmamalaki lang nila, ano naman ngayon? Presidente pa rin naman si BBM. Yung presidenteng sinasabi nyo, 14%. Ha? Ang rating, 14%. Ikumpara nyo kay Tatay Digong na 89%. 14%. Yun na lang ang nagtitiwala. 14% na lang. Pero wala pa rin kayong pakialam. Nire-reject na ng mamamayan. Rejected. Ito po ang pinaka-nire-reject na lahat po ng kakilala nating pamahalaan, ito po ang pinaka-rejected. No? Pinaka-isinusuka. At ito ay sa survey na ninyo. Pa-survey nyo na to. No? Damos. Ito po ang pinaka, ano yung termino dito ni Magno? Ito pong si Magno, sinasabi ko, si Alex Magno, anti-Duterte pa po to. Biruin nyo yung anti-Duterte ang nagsasabi na no sitting Filipino president has ever scored so low in public opinion polls. It is hard to imagine how President BBM could manage to climb out of that resounding rejection by the public. Nire-reject na ng publiko si BBM dahil dyan sa ganyang. Tapos, ang asta ng kanyang cabinet officials, ang asta ng kanyang mga general sa PNP, napakatataas pa. Pati kung umasta yung kanyang mga followers, pag kinantsawan mo na walang nagagawa naghabulan siguro sila ni BBM, ni GMA. Hindi ko po alam ang rating ni GMA. Kung hinahabol niya si GMA, hindi pa rin po kayo proud dapat doon. Alam niyo po ba ang puhunan ni BBM, napakaganda po ng puhunan. Ikumpara niyo po kay GMA. Nanggaling po hindi ko po pinagtatanggol si GMA. In fact, kasama ako ron sa mga nagre-reject kay GMA. Ayoko kay GMA, hindi po ako pro-GMA. Nagtataka nga ako bakit si BP Sara napasama dyan Kay GMA, kita nyo, nagsaksakan sila sa likod pare-pareho. Si Martin Romualdez, bakit naging kapartido si BP Sara Tignan nyo na nangyari kay BP Sara. Saksakan lang sila sa likod. Hindi ko po kayang ipagtanggol si GMA. Pero ito po ang kaibahan po ni Marcos. Yung pinanggalingan ni GMA, people power, nagpalaya sa presidente, normal, bagsak. Yung pinanggalingan ni GMA, mula si GMA sa Hello Garci. No? Talagang, ito po, si Bongbong Marcos po, siya lang po ang presidente na nakakuha ng majority vote.
Mula kay Cory. Kasi kay Cory lang nagsimula yung multi-party. Mula po sa hindi ko alam yung two-party system. Malamang majority vote yung two-party system kasi dalawa lang naglalaban. Pero buhat po na nauso yung multi-party, panahon ng 1987 Constitution, biruin nyo mula 1987, lahat ng tumakbo, si BBM ang nakakuha ng majority. Ibig sabihin po ng majority, mas sa mga botante, no? Majority vote siya. Ganun po yung pinagsimulan ni BBM. Unlike kay GMA, nagsimula siya sa kaya malayo po eh. O dahil Duterte effect. 'Di ba? Anak ni Duterte, galing siya sa magandang pamumuno eh. Galing siya sa magandang pamumuno na graduate si Duterte sa pamumuno niya na 80% mataas, napakataas. Ang taas-taas din nagsimula ni BBM. Biglang lagapak, 3 years pa lang. Dahil dyan, sa attitude na ganyan. Wala naman pong problema. Ang sabi nga rito ni Alex Magno, natutuwa ko kasi anti-Duterte to eh. Pati mga anti-Duterte bumabanat na kay Marcos. Alam mo sinabi ni Magno, bakit sumadsad ang popularidad na talaga ni Marcos, yung sadsad na lagapak na, mula nung pinahuli nila si Tatay Digong. Kaya importante itong mga investigasyon na to. 'Di ba? Ngayon, alam na nila yung kapalpakan nila, walang due process, no? Walang jurisdiction pero pinamigay natin. Alam na ng mga tao na hindi na nila pwedeng ikatwiran yung Interpol dahil yung Interpol naman pala, hindi naman pala ganun yung kakapangyarihan yung Interpol. Si Senator Bato po ay dating PNP chief. Alam niyo po kung paano po yung Interpol, yung play po ng Interpol. Ang Interpol po, no? Tignan niyo nga po yung sample, no? Si Tebes na hindi taga Timor-Leste. Pilipino siya. May red notice na yung Interpol para hulihin. Hindi po sumusunod. Bakit? Ginagalang yung ruling ng local court. Yun yung hindi nyo ginawa. May ginawa ba yung Interpol sa Timor-Leste? Sino po ba yung Timor-Leste kumpara sa Pilipinas? Napakalayo po. Kailan lang naging bansa yan Timor-Leste? Pero hindi po yan nilusob o binigyan ng sanction ng Interpol dahil hindi sila nakikipagtulungan. Bakit po? Paano sila makikipagtulungan? Sabi ng korte nila, hindi namin ibibigay sa Pilipinas si Tebes. Ang linaw eh. Pero tayo, sarili nating citizen at hindi po pangkaraniwang citizen, no? Dating presidente ng Pilipinas, very willing tayo. Yun naman pala sa Interpol na Pilipino, Diyos ko, ginamit nyo lang yung Interpol eh. Ano sinasabi ng ICC? Sa pakikipagtulungan ng Pilipinas. Pilipinas yan, hindi kami. Pilipinas yung nag-surrender, Pilipinas. O ngayon, pag interim na, pag i-release, ay wala kaming kinalaman dyan. Pero pag hulihin, handang-handa pala si Torre. Alam nyo maganda kay Torre? Hindi ko po sinasabi na ako ay pabor kay Torre. Pero ang maganda kay Torre, hindi po siya nagsisinungaling. Mahirap pong kalaban yung tapat eh. Di po ba? Alam niya tama siya. Siyempre, korte magsasabi. Pero ang maganda kay Torre, hindi mo siya mapagsisinungaling. Nung sinabi ni BBM na walang armas yung mga pulis, nung tinanong si Torre, wala bang armas yung mga pulis? Meaning yung mga huhuli kay Pastor Quebuloy, kay OJC, dun sa Davao. Meron kaming armas. Wala siyang pakialam
kung sino nagsabing wala silang armas. Pero dahil meron silang armas, sasabihin niya na may armas sila. Di ba? Ikalawa, eto ngayon, sinasabi nila na walang plano dyan. Nabigla nga kami, meron lang eh. Ano sabi ni Torre? Matagal ng plano yan. Matagal ng plano yan. Ang inutos sa kanya, dalhin sa Hague si Tatay Digong. Sumunod siya. Ngayon, kung may mali, siyempre, dapat panagutan niya. kasi yung mga taong responsable, yung mga taong nag-utos sa kanya, mahilig maghugas kamay. Yun na lang, yung sa plano eh. 'Di ba? Sinabi ni John Vic, pinagplanuhan namin, group effort, tapos biglang ang pinagbatayan nila yung chismis na galing sa Hong Kong. Si Duterte, si Duterte pa ang lumabas sa pinagkunan nila ng impormasyon. Pag tumagal-tagal pa nga yung usapan eh. Kung ako senador, tatanungin ko nga, ibig mo sabihin si Duterte nagpahuli sa kanya sarili? Ayan ang mangyayari. Kasi amin siya ng amin eh. Opo, ako ang may dahilan. Ako ang hindi ko pinapasok si BP Sara. Call ko yan. Samantalang yung mga nag-uutos sa kanya dumidistansya eh. Aba, wala kaming alam dyan. Ngayon po, ito po, balik po tayo rito, no? Alam na po natin yan lahat eh. Plinano yan ng gobyerno, ipahuli si Tatay Digong sa ICC. Alam na natin yan. Lahat po yan, katwiran na lang yan ngayon na hindi tayo nakikipagtulungan. Hindi tayo nakikipagtulungan o kung ano pa man yung walang jurisdiction, tokis na lang yan eh. Dahil ang katotohanan po, nakakulong na si Tatay Digong. Kahit na anong deny ninyo na wala tayo, yung ICC mismo nagpapasalamat sa atin. Actually, yun nga yung kinakatwiran ng yun nga ikakatwiran ng ICC na walang jurisdiction, hindi dumaan sa due process, di ba? Binigay sa amin, alangan naman tanggihan namin. Ibang usapin na yan. Ang very glaring, no, na pinapakita ng gobyernong ito, wala na po silang pakialam sa sumadsad man ng popularity. Yun yung problema na nakikita ko sa gobyerno. Ano sila, yung manhid sa daing ng mga mamamayan, wala silang pakialam. Basta presidente pa rin si BBM. Yun lang importante sa kanila eh. Kinakantsawan pa nga ako eh. O Badong, ano na nangyari sa'yo? Di ba presidente pa rin si BBM? Kahit walang achievement, kahit walang proyekto, kahit walang nagawa, kahit sad-sad ang popularity, kahit bagsak ang rating, presidente pa rin daw si BBM. Yun na yun. Ganun na lang kababaw, yung survival na lang. Hindi na yung dati may pakonsuelo pa silang pinagmamalaki na, yan, magpapatayo na kami ng ganun. Nasa gitna na kayo, hindi na pwede yung plano. May plano si BBM, may plano. Hindi nyo na pwede yun. Wala na rin silang pakialam. Wala na rin pong pakialam yung mga supporter ni BBM kung may achievement o wala. Ang importante sa kanila, presidente pa rin si BBM. At nakakulong si Duterte. At si BP Sara impeach. Kaya po tayo ang gumawa ng paraan. Naku, lahat po ng mga Duterte. Lahat po ng sinasabi, lahat po ng nagsasabi po, lahat dadaan lang yung mga kandidato nila, sinisigawan ng Duterte. Huwag po kayong maniwala sa survey nila. Ang totoo po, sad-sad si BBM. Sabi nga, di ba? Kaya nga, paano ka maniniwala na identified
tong mga bata ni BBM sa kanya, sadsad ang popularity niya, tapos sila lahat pasok. Kalokohan niyang survey na yan. Ang tunay sa botohan. Ang tunay kayo ang magpapasya, hindi yung survey. Ang habili ni Tatay Digong, ang habili ni Tatay Digong, iboto natin. Iboto natin yung mga kandidato niya kasi yan lang ang paraan natin para mailigtas si BP Sara. Very personal ba yun? Opo, personal po yun. Ililigtas niya yung anak niya. Pero by saving Vice President Sara Duterte, we are actually saving the Philippines. We are actually saving ourselves. Yan po ang katotohanan. No? Sa pagliligtas natin kay BP Sara, ang nililigtas natin, hindi po yung katawan lang ni BP Sara. Inililigtas natin yung Pilipinas. Binibigyan natin ng pag-asa na after ni Marcos, may Duterte na naman na uupo. Pwede kayong mag-YouTube, pwede kayo. O kaya, kahit mas marami yung vlogger nyo, mas kapanipaniwala yung mga vlogger ng Duterte. Ang tanong, bakit kapanipaniwala? Pasisimplihin ko lang po, Mr. Speaker. Kung ang pinagkukunan ng mga vlogger nyo na impormasyon, si Ninyo, paano kayo magiging kapanipaniwala? Ipadaan nyo naman. Kung ang pinagkukunan nyo na impormasyon ay si Larry Gadon, na nagsasabi na pag nakakapag-mall ka, mayaman ka na o hindi ka na mahirap. Wala talagang aasahan sa iyo. Mga pinagkukunan namin na impormasyon, si Tatay Digong, si BP Sara, si Kaufman. Ang layo sa inyo. Sila Attorney Trixie, sila Harry Roque, si Attorney Topacio. Sa inyo, si Gadon tsaka si Ninyo. Oh. Kaya wag nyo pong sisihin yung social media kasi hindi po exclusive yung social media sa mga Duterte. Pag lagi nyo pong sinasabi na ang social media ay tagapagpalaganap, isa lang po ang konklusyon niyan. No? Ang kaduda-duda, yung mga pasarvey ninyo. Paano mangyayari na kontrolado ng mga Duterte yung mga social media, tapos sa mga survey ninyo, pasok lagi, karamihan, mga pro Marcos? Hindi nagtutugma-tugma eh. Wala talaga, wala sa hulog. Angal kayo ng angal na ang lakas, kontrolado nyo na mass media, kontrolado nyo na mainstream media eh. O bakit, kung nagsasabi sila ng totoo, bakit panay ang angal nyo sa social media? Nakikita po ng tao yung ginagawa ni Maris Umali. Nakikita po ng tao yung ginagawa nila Sen Hernandez. Aktual, nabibidyohan. Kilala po namin yung mga pinuno nila. Si Arnold M. Clavio. Anong meron yung mga yan na katiwa-tiwala ba si Arnold Clavio sa tingin ninyo? May asawa, pinatulan yung minor edad na si Sara Balabagan. Hindi nagsosorry hanggang ngayon eh. Sa ibang bansa yan, matagal nang tinanggal yan si Arnold Clavio. Yan ang media natin. Mapagkalinga. O, tignan nyo yung anak ni Ninyo Mulak, di ba? O, anak ni Ninyo Mulak, anong ginawa? GMA din yata. GMA ba? GMA rin ba yun sa anak ni Ninyo Mulak?
Ang mga ano ba meron diyan sa GMA? Nariyan kasi si Arnold Clavio kaya paano magtitiwala sa inyong mga tao? Alam mo yung mga tanong na ganyan, yung nakauwi na ba si Tatay Diggs? Taga, taga, taga Mars ka ba? Alam mo naman yung sagot eh. Alam nyo, wag nyo pong gawin mga bobo naman yung sarili nyo. Sarili nyo po. Nabalitaan mo ba na nakauwi si Tatay Digong? Bakit? Hindi ko alam kung ano yung purpose mo na pagtatanong ng... Huwag mo sabihing seryoso ka dyan sa tanong mo na yan. Meron bang tanong nakauwi na ba si Tatay Digong? Anong gusto mo isagot ko sa iyo? Hindi ko alam kung bakit ka nagtatanong. Ano yung purpose mo ng pagtatanong? Kung kung hindi ka na taga-Earth, no? Kung ikaw ay hindi okay lang po. Gusto ko lang po, gusto niya kasi sumikat eh. Pero sumisikat ka sa yung ano no? Kung hindi ka na taga-Earth, pwede kitang sagutin eh. Nagbakasyon ka sa Mars, kadarating mo lang. Baka hindi nakarating doon yung balita eh. Kung seryoso ka naman, wag naman yung mga ganyan tanong kasi hindi naman pambobo tong ano na to eh. 'Di ba? Hindi naman po pambobo to, sa totoo lang. Meron ba magtatanong na nakalaya na ba si Tatay Digong? Seryoso po tayo. Okay, lagyan mo ng patawa to ha, patawa lang ha. Nakalaya na ba? Minsan tatawanan mo na. Okay, balikan po natin, no? Alam niyo po yung tahasan po, no? Hindi po kahit po hindi kayo bagong gising. Kahit po ano, pa, excuse ba yan? Itanong nyo kung nakalaya na kung okay.